We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Exclusive. Ilang alagang aso sa Alaminos City, Pangasinan, nilason umano ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Magsasaka, patay matapos sumagi ang hawak na tubo sa linya ng kuryente sa Abra. Uuray-uray ka. Oso sa Ilocos Sur, bakit kaya pinagkakaguluhan? At saan kaya itong patok na swimming spot na pwedeng pasyalan sa halagang 10 piso? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang magsasaka matapos na sumagi ang hawak na tubo sa linya ng kuryente sa isang bukid sa Peñarubia, Abra. Nakaalerto si CJ Torida. Patay ang 40 anyos na si Conrado Mina Jr. matapos magkuryente sa gitna ng bukid sa barangay na Marabar, Peñarubia, Abra. Itutuloy sana nilang paghuhukay sa lupa para sa kanilang patubig sa gitna ng bukid. Nang aksidenteng magkuryente habang hawak ang isang bakal na tubo. Posible raw na sumagi ang tubo sa nakalaylay na linya ng kuryente sa lugar. Dahil kaming kuryente, iwasak nga masagid ngamin dito. So nga gaputi daya, dahil panangbangon kumakunusan jamyanan. Mabalin na nga na yabay lang ata. Andaram daya makinan ko na, tigat andaram na kumasana. Kung matuang data tubong ko na, simango nagtamyanan. Iso mga nagputukay. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na naisalba ang buhay. Kasama ni Mina na nakuryente ang isa pang lalaki na humawak din sa tubo. Tumilapon ito dahil sa impact ng pagkakuryente. Ligtas naman ang lagay. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya sa pagkamatay ni Conrado. Awan kaya makunak no disgrasya atun kwa. Kung isun ang atati gasat na ataapay nga adamot pagtatrabaho na nga napan nakipagtrabaho. Kasi mo ito, natingkot kamit amin. Naiparating na sa otoridad ang problema sa nakalaylay na linya ng kuryente. Hiling ng pamilya na agad itong maisaayos nang hindi na maulit ang insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nahulog naman sa 150 meters na lalim na bangin sa barangay Balakbak, Baguio City ang isang elf truck. Pahirapan ng rescue operation sa driver at pahinante na naipit sa truck. Sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima na agad dinala sa ospital. Inimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng pagkahulog ng truck sa bangin. Samantala, isiinalalim ulit sa yellow alert ang power supply sa Luzon Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil yan sa pagpalya ng 18 power plant sa Luzon. Sa abiso ng NGCP, nagsimula kaninang 1:00 ng hapon at magtatagal hanggang 11:00 mamayang gabi na nasa yellow alert ang buong Luzon Grid. Dahil sa manipis na supply ng kuryente, nakaranas ng power interruption ang iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng ilang lugar sa Isabela, Cagayan, Bulacan, Metro Manila at Calabarzon Region. Inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tugunan ang sitwasyon ng kuryente sa bansa. Ayon sa DOE, minomonitor na nila ito at nakipag-ugnayan na sa NGCP at iba pang power generation companies. Sinabihan din ni Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno na iset ang standard sa pagtitipid ng kuryente at bawasan muna ang pagkonsumo nito. Meron daw oversupply ng itlog sa merkado kaya dumadaing ang ilang egg supplier at producer sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Halos 2 buwan nang nararanasan ang oversupply ng itlog sa Mangaldan, Pangasinan. Lugi na raw ang ilang supplier ng itlog dahil sa mababang presyo nito. Marami po talaga, kaya bumababa yung presyo pagka maraming supply. Malaking tipid daw sa mga consumer ang mababang presyo ng itlog. Kung dati, patingi-tingi lang ang binibiling itlog ni Lando, per tray na ngayon. Dahil mababa, pati mga bumibili, natutuwa rin. Sa ngayon, naglalaro sa 4 pesos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng itlog, depende sa size nito. Ayon sa Sinag, inaasahang babalik na sa normal ang supply ng itlog sa mga susunod na buwan. Samantala, aprobado na ng National Food Authority Council ang 23 hanggang 30 pesos na buying price sa kada kilo ng palay. Pero hindi pa ito may patupad ng NFA Eastern Pangasinan. Wala pa kasing ibinababang guidelines ang Central Office ang implementasyon ng price adjustment. Sinasabing nag-approve na ang NFA Council doon sa increase ng wet palay at saka clean and dry palay. But then sir, as of now, wala pa pong official guidelines pertaining to that. 400,000 bags ng palay ang target na mabili ng NFA Eastern Pangasinan ngayong taon. Pero posibleng madagdagan ito sa inaasahang dagsa ng mga magsasaka magbebenta ng kanilang mga produkto. Samantala, sasabay naman sa bagong buying price ng palay ang mga private trader. Sa ngayon kasi, umaabot lang sa 23 hanggang 28 pesos ang buying price nila ng palay. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Atin namang alamin ang supply at presyuhan ng iba't ibang gulay, isda at karne sa Dagupan City. May live report si Claire Lacanilaw. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City at kadalasan tuwing hapon ay nakakaranas ng kakaunting mamimili dito sa pamilihan at ayon sa mga nakausap natin mga negosyante ng gulay, nakararanas daw sila ng matumal na bentahan sa kabila ng maraming supply at iba't iba namang diskarte ang kanilang ginagawa upang madaling maubos ang kanilang mga panindang gulay. Samantala, Chris, ay price update muna tayo sa presyo ng gulay. Ang upo ay umaabot sa 25 pesos ang kada piraso. Ang sitaw naman nasa 50 pesos ang kada kilo. Ang okra nasa 100 pesos ang kada kilo. Ang ampalaya nasa 40 pesos ang kada kilo. Ang talong nasa 30 pesos ang kada kilo. Ang kamatis nasa 30 pesos din ang kada kilo. Ang kalabasa naman nasa 40 pesos ang kada kilo. Ang pechay nasa 90 pesos ang kada kilo. Habang ang benguet beans nasa 110 pesos ang kada kilo. Ang repolyo nasa 35 pesos ang kada kilo. Ang carrots nasa 40 pesos ang kada kilo. Ang patatas naman ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Habang ang sayote ay nasa 30 pesos ang kada kilo. Samantala, sa presyo ng isda tulad ng bangus, umaabot sa 120 pesos ngayon ang kada kilo. Ang tilapia naman nasa 160 pesos ang kada kilo hanggang 180 pesos ito. At ang galunggong ay umaabot sa 120 pesos hanggang 280 pesos ang kada kilo. Paalala naman otoridad sa mga mamimili na maging maingat at mapanuri sa mga kanilang binibiling produkto sa pamilihan at iwasan din ang paglabas ng between 10 a.m. hanggang 3 p.m. upang maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion. At yan muna ang latest dito sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Kumikita ang kabuhayan ng isang mag-anak sa Apalit, Pampanga ang kanilang homemade halo-halo na siksik sa sangkap. Tunghayan sa report. Tuwing tag-init, isa sa mga best choice to beat the heat ang malamig at masarap na halo-halo. Sa bayan ng Apalit, Pampanga, isang homemade pandemic-born business ang nag-boom at pumatok sa panlasa ng masa dahil sa masarap at siksik nitong sangkap. Ayon sa 27 anyos na si Irvin, business nila ng kanyang partner na nagsimula ng 3,000 pesos ang puhunan hanggang sa lumago at ngayon kumikita na ng 6 digits kada buwan. Medyo mahirap yung buhay nun tapos naghanap po ako ng pwede pagkakitaan. Ayun, tapos tinry ko po yung halo-halo. Tapos nag-boom naman. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Pinipilahan at binabalik-balikan ang 5 klase ng kanilang halo-halo. May buko pandan, mais con yelo, crema de leche, bestseller ang ube overload, at syempre, hindi pwedeng mawala ang Pinoy halo-halo. Ang mga halo-halo, dinadayo ng mga customer at bultuhan pa kung umorder. Gusto kasi ng asawa ko kasi daw masarap kahit malayo .
Sulit kasi masarap. Ngayong tag-init, umaabot daw sa 300 hanggang 450 cups ng halo-halo ang naibebenta nila kada araw. Kung alam niyo naman po masarap yung product nyo, kung alam naman po quality naman po yung binibenta nyo, huwag po kayong matakot kasi natangkilikin naman po kayo ng mga tao, lalo na po kung masarap yung binibenta po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Richard Yap, Andrea Torres at iba pang Kapuso Stars makikiparty sa 26th Tarlac City Charter Anniversary mamayang gabi. Nakatutok doon live si Joan Punsoy. Joan? Chris, tiyak na magiging fun and exciting ang selebrasyon ng 26th Charter Anniversary ng Tarlac City dahil na rin sa partisipasyon at selebrasyon nga ng Kapuso Fiesta dito sa Tarlac City Plazuela na venue nga ng event. Nako mga Kapuso, nakaredy na po itong mga upuan para sa mga manonood. In fact, Chris, mayroon ng mga maagang nandito ngayon para masilayan o masaksihan yung ating mga Kapuso Stars na magpapasaya dito sa event. Mga Kapuso, mamaya ay makakasama natin ang Kapuso Stars na sina Kaloy Tingkungko, Andrea Torres, Richard Yap, Joaquin Dumagoso, Jason Abalos, Zonia Mejia, and of course, patatawanin tayo ng host na si Chariz Solomon. Mga Kapuso, 7 p.m. pa mag-umpisa ang event, kaya naman may mga oras pa po para dumalo dito sa venue at meron pa po kayong maupuan dahil napakasapat po itong ating maupuan na nakaredy para sa inyo mga Kapuso. Kaya mga Kapuso, magdala po ng inuming tubig dahil tiyak magiging mainit ang selebrasyon dito sa Tarlac City. Kita-kits mga Kapuso! Happy Kapuso Fiesta at syempre Happy Charter Anniversary Tarlac City. Maraming salamat, Joan Punsoy. At star-studded din ang magaganap na Kapuso Fiesta sa Lingayen Capital Beachfront sa Sabado naman po yan, April 20. Dahil ang cast ng top-rating GMA series na Abot Kamay na Pangarap sa panguna ni Doc Annalyn, Jillian Ward ay makikisa sa Pistay Diet 2024 kasama rin sina Kapuso Stars Pinky Amador at Jeff Moses. At magpapainit sa gabi ang cast ng asawa ko Jasmine Curtis Smith, Joy Bascon, Martin Del Rosario, Vanessa Del Moral at Kevin Miranda. Sa linggo naman, April 21, aarangkada sa Motorismo 2024 sa Cabarugis, Quirino, sina Widow's War actress Carla Abellana at Shining Inheritance star Paul Salas. Kasamang sparkle artist na sina Mikey Quintos, Larkin Castor at Carlos San Juan with Kapuso host Bubay. Kita-kits, 7 p.m. po yan sa Capitol VIP Grandstand sa Cabarugis, Quirino. Samantala, 2 lalaki na huli cam sa kanilang pagnanakaw sa isang establisimento sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pagnanakaw ng 2 lalaki sa isang establishmento sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Umakyat ang mga suspect sa bakod ng establishmento. Tinangay ang 2 sako na puno ng scrap na tinatayang nagkakahalaga ng 4,000 hanggang 5,000 pesos. Tukoy ng isa sa mga suspect. May mga nakapagsabi na sa akin kasi pinakita ko yung video, tapos sabi niya, siya yung nagpunta dito na ng utang sa'yo. Kung sakali man na may mga krimen na nangyari, may nakawan, at nahagin ang CCTV na yun, isa pong puntos yun na makakatulong po para sa pag-resolve po ng isang kaso po. Arestado ang 26 anyos na babae matapos sumanong pagnakawan ng kanyang kapitbahay sa barangay Kadanglaan, Sinait, Ilocos Sur. Pinasok ng suspect ang bahay, ngunit naabutan daw ng may-ari. Nagpambuno ang 2 hanggang sa nakatakas ang suspect. Sa follow-up investigation ng pulisya, natunto ng suspect at ang lugar kung saan niya ibinao ng ninakaw na 40,000 pesos, pati ang ginamit na damit nung nangyari ang krimen. Tumanggi ng biktimang magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Bagong gawang tulay sa Barangay Pantal, Dagupan City, may target date na para sa pagbubukas sa mga motorista. Alamin sa report ni Claire Lacanilaw.
Kapuspusan ng paggawa sa magkabilang approach ng bagong tulay sa Barangay Pantal, Dagupan City. Nakabantay ang mga poso enforcer upang maibsan ng trapiko sa lugar, lalo na tuwing rush hour. Sa mga motorista, makikita naman natin mga signages natin kung one way o no entry. Huwag na natin kasi mahuhuli ho kayo. Ayon sa DPWH, tapos na ang konstruksyon ng bagong tulay. Target na mabuksan ng tulay sa mga motorista sa May 15. Inihahanda na ang road signages para sa pagbubukas ng bagong tulay. Yung main bridge po tapos na po. Ang approach lang po na magkabila ang kailangan na gawin po, ma'am. Hindi na magkaroon ng traffic. Tsaka maluwang. Maganda. Mas lalong maganda para mabilis ang aming biyahe. Malaking bagay, pati yung mga estudyante at saka yung mga pumapasok sa trabaho, saka yung mga mamamalingke. Ginawa ang bagong tulay matapos makitaan ng bitak ang Dawal Bridge nang yanigi ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Luzon noong July 2022. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pagbulwak ng tubig sa poso sa isang parokya sa Magsingal, Ilocos Sur, dinagsa ng mga mananampalataya. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Tuloy-tuloy ang tubig sa poso, pero walang gumagamit. Ikinagulat yan ng mga parokyano ng San Padre Pio Pietrelcina Parish sa Barangay Panay, Magsingal, Ilocos Sur habang nagbimisa noong Linggo, April 14. Mas lumakas pa raw ang pagbulwak ng tubig pagsapit ng hapon. Dati po yung mabaho, malansa, tsaka marami pong mga dumi na lumalabas sa pump kapag pinapump po namin. Ngayon at kahapon, sobrang linis po, tsaka wala pong amoy. Paniwala ng mga parokyano, milagro ang paglabas ng maraming tubig ngayong nararanasan ang El Nino. Pinilahan ito ng mga residente sa paniniwalang makagagamot ang tubig. Kanya-kanyang bote at galon ang ipinansalok sa tubig mula umaga hanggang madaling araw. Huminto na lang daw ang paglabas ng tubig alas 6 ng umaga kinabukasan. May sama kasla milagro nga kunada. So nga may kami may pinasyar. Inosar may ngayon sa puro giti mariri namin, ma'am. Tumanggi muna ang parish priest na magbigay ng pahayag. Pero anya, magsasagawa raw ang simbahan ng investigasyon. May paliwanag naman ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa nangyari. Mayaman siguro yung pinagkukunin nila ng tubig doon kaya umaapaw. Siguro may mga water source na nagkukunan dito sa Magsingal, doon lumabas yung ibang water sa pump. Bago ito, dinarayo na ang simbahan dahil sa relic ni San Padre Pio, ang inner stall na may bloodstain ng santo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Problemado naman ang mga magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa natutuyo ng irigasyon. Narito ang report. Maagang nagtanim ng palay ang ilang magsasaka sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan para sa first cropping season. Pero ngayon pa lang, nasisira na raw ang ilan sa mga pananim dahil sa kawalan ng patubig. Tuyo na rin kasi ang irigasyon. Wala talagang wala nang tubig eh. Ngayon, kahit na naitanim ko man ito, kung ganitong walang tubig, wala rin. Hindi rin lalaki. Hindi rin mamumunga. Hindi na rin gumagamit ng water pump si Mang Romy dahil sa mataas na presyo ng langis. Galing sa Sinukalan River ang tubig sa mga irigasyon. Pero ayon sa Agno River Flood Forecasting and Warning Center, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Sinukalan River, kabilang ang Kayanga at Agno River. Sa pagdalo ni Senator Amy Marcos sa 49th anniversary ng Kabataang Barangay na ginanap sa Lingayen, Pangasinan, binigyang pansin niya ang sektor ng agrikultura. At ang problema ay kayo ang food basket ng Norte, kaya't nagkakaroon tayo ng problema. So nagpapatawag ako ng Senate inquiry, nasa recess pa lamang kami. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Puno ng tugtugan, saya at kulay ang Manggawayan Street Dancing Competition sa San Carlos City, Pangasinan. 6 na contingent ang nagtagisan, ang Tribo Saraba, Tribo Abante Gamata, Binalatongan Community College, Tribo Aliguas, Tribo MF Daza, Kalubawan at Tribo Sangsinukub.
Tema ng performance, hindi lang ang produktong kawayan at mangga ng lungsod, kundi maging ang kultura, tradisyon at pananampalataya ng mga taga San Carlos City. Gaya ng kawayan, nananatili raw matatag ang mga taga San Carlos City sa gitna ng mga hamon ng buhay. Romam pa rin ang kanya-kanyang pambato bilang Festival Queen, suot ang creative costume na siyempre mango bamboo inspired. Sa huli, itinanghal na Festival Queen ang pambato ng Tribu Saraba at ang Tribu Binaratongan Community College ang grand champion sa street dancing. Patuloy ang malinis na record ng Letran Lady Knights sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament matapos na pataubin ang EAC Lady Generals sa 4 na set. Wagi ang Letran sa dalawang sunod na set, 25-22 at 25-21. Pero bumawi ang EAC sa third set, 23-25. Sa fourth set, hindi na pinaporma ng Letran ang EAC upang iselyo ang panalo sa 25-15 score. Bumida sa laro ang rookie na si Yen Martin sa kanyang 15 points. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang alagang aso sa Alaminos City, Pangasinan nilason daw ng mga hindi pa nakikilalang sospek. May exclusive report si Russell Simorio. Sa cellphone video, makikitang ilang alagang aso na nakahandusay sa loob ng compound na ito sa Barangay Bulanay, Alaminos City, Pangasinan. Ang mga aso nang hina raw hanggang sa mamatay. Alaga ng 28 anyo sa Sili ang dalawa sa mga namatay na aso. Aniya, iniwan lang sa labas ng bahay ang mga alagang aso. Hinala ng mga pet owner, nilason ang mga alagang aso dahil bumula raw ang kanilang bibig. Nakita namin na nakandusay na po sila. Tapos nagsuka na po sila hanggang sa wala na po. Ilang lalaki raw na sakay ng kotse ang nakitang paikot-ikot sa paligid bago nadiskubre ang sitwasyon ng mga alagang aso. Idinaan sa social media ang galit ni Lee dahil sa nangyari sa kanyang mga alagang aso. Ilang alagang aso rin daw sa kalapit barangay ang namatay dahil sa umano'y pagkalason. May mga batas po tayo na nakalagay po dyan, nakasaalang-alang para sa pangangalaga ng mga alagang hayop. Kung ito'y lalasunin mo ay may kaukulang kaparusahan po. Ipinarating ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang insidente sa Animal Kingdom Foundation. Mariin nilang kinundina ang insidente. Yan po ay form of animal cruelty. Ang paglalason ay bawal po yan sa ating batas. That will never be acceptable for whatever reasons. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Timbog sa entrapment operation ng NBI Cordillera ang isang fixer sa mga transaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Nahuli ang sospek sa isang mall sa Baguio City. Nabawi sa sospek na tubong Makati City ang budol money na ginamit sa operasyon. Ayon sa nagreklamo, mahigit sa 3 million pesos ang nakulimbat ng sospek para iproseso ang pagkakatanggal ng kanilang kumpanya sa blacklist ng Securities and Exchange Commission. Pero sa investigasyon ng NBI, pinepeke ng sospek ang pirma sa mga dokumento gaya ng pirma ng SEC Commissioner. Timbog din sa operasyon ang dalawang kasabwat nito. Hindi na nagbigay na pahayag ang mga nahuli na maharap sa kaukulang kaso. Panibagong plantasyon ng marijuana tumambad sa otoridad sa Sugpun, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Nasa 7.5 million pesos ang halaga ng mga nabistong plantation sites ng marijuana sa magkahiwalay na operasyon ng PNP, PIDEA at Regional Mobile Force Battalion sa dalawang barangay ng Sugpun, Ilocos Sur. 5 plantation sites ang nakita sa Barangay Banga na may 26 na fully grown marijuana na nagkakahalaga ng 5.3 million pesos, habang 2 plantasyon sa Barangay Likungan na abot naman sa 2.2 million ang halaga. Doon po sa Likungan, ma'am, wala po silang nakita. Pero doon sa amin, doon sa Barangay Banga, nakatakbo nga lang po kasi nga nahihirap po.
maraming bangin, hindi na namin mahabol sila kasi alam nila yung terrain. Kahirapan sa buhay ang nakikitang dahilan ng PNP sa patuloy na pagtatanim ng ilegal na halaman. Ayon sa pulisya, isinasaayos na ng LGU ang kalsada sa lugar para sa mas mabilis na paghahatid ng serbisyo at access sa kalakalan. Siguro yun po yung magandang ginagawa ng gobyerno natin. At least yung mga ayuda, mga livelihood, pwede na nating dalhin doon para yung kanilang product, madali naman nilang maibaba para ma-divert po yung kanilang gawain. Pinagbubunot ng autoridad ang mga marijuana plant at sinunog din sa lugar. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, iba't ibang weather systems pa rin ang makakaapekto sa bansa. Kasama na riyan ang trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ridge ng high pressure area at easterlies. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansang pumasok sa PAR ang LPA at maging bagyo. Base naman sa datos ng Metro Weather, maliwalas naman ang panahon sa Northern at Central Luzon maliban lang sa mga kalat-kalat na ulan sa Ilocos Sur at Abra. Malinsangan pa rin sa natitirang bahagi ng bansa maliban sa ilang lugar sa Mindanao na apektado naman ng mga kaulapan ng LPA. Samantala, 8 taong gulang na bata na tinaguriang youngest weaver sa Pinili, Ilocos Norte, ibinida ang talento sa paghahabi. Atin siyang kilalanin sa report ni Gab de Luna. Ibinida ng 8 anyos na si AC ang galing sa paghahabi sa Gamaba Cultural Center sa Pinili, Ilocos Norte. Ayon sa training program director, natuto si AC ng paghahabi sa pamamagitan ng panonood ng iba pang trainee sa workshop ng Inabel Weaving. So namangha kami kasi actually at 8 years old hindi namin in-expect na magkakaroon siya ng interest. At the same time, yung skill, no, yung talagang parang may mata siya para sa art form na to na weaving. Personal na binabantayan at tinuturuan ng Grand Weaver at 99-year-old National Living Treasure na si Magdalena Gamayo ang mga batang weaver. Katuwang ang training program director. Ikinagagalak nila dahil maraming kabataan ang muling naeengganyo sa paghahabi. Isang hakbang daw ito para hindi maputol ang tradisyon ng paghahabi sa rehiyon. Meron pong target kami ng 100 scholars na mapapagtapos ngayong taon na to. Mas lalo sa August sana ang target namin. Nagsimula ang training noong Enero nitong taon at nasa 20 batch ang inaasahang magtatapos kung saan pinakabata si AC. Layon daw ng programa na pagyamanin at buhayin ang Inabel weaving industry sa bayan. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Patok na swimming spot sa Florida Blanca, Pampanga pwedeng pasyalan sa halagang 10 piso? Silipin sa report. Kapuso, saan aabot ang 10 pesos mo? Dito sa Barangay Pandagirig, Florida Blanca, Pampanga, ang 10 pesos pwede mong pang-unli swimming. Ito ang bagong summer destination na pinipilahan ngayon na kung tawagin ay Telasico River. Beat the heat at magtampisaw sa ipinagmamalaki nilang ilog na konektado sa sibol na nanggagaling sa bundok ng Nabuklod. Malinis ang tubig dahil regular ang monitoring ng barangay. May nabunsol, kumpleto kami dito dinadala kami sa ospital. Wala kami napapabayan na mga customer dito, BSW dito. Pwedeng magrenta ng mga salbabida para makumpleto ang inyong swimming experience. May mga cottage din na pwedeng marentahan sa halagang 300 pesos hanggang 500 pesos. At mga tindahan na pwedeng pagbilhan sakaling tamaan ng gutom. Kaya bata man o matanda, enjoy na enjoy sa pag-swimming. Ay, maganda, presko. Presko, nakaka-relax. Ang buong pamilya po kasama namin at nagse-celebrate kami ng birthday. Yeah! Ang pag-usbong ng Telasico ay nagbigay daan para sa pag-unlad ng turismo at kabuhayan sa barangay. Bukas ang Telasico araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.